Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Aquarius sa buong buwan ng October 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumbas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy mamaya. So, magsimula na tayo. Ano kaya to? Well, may someone dito, babae, single siya ngayon. O siguro, kaka-break lang niya sa karelasyon niya. Basta, wala siyang karelasyon. Okay, masaya naman siya kahit ganun na single siya ngayon. Kasi, ang dating, parang, siya nakusang lumayo sa toxicity. So, ngayon, sa process na siya ng healing. Ano kaya ang toxicity ang nangyari sa babaeng to? Whether kayo to o ito yung person nyo. Pero parang nag-move on na siya Na finally, nakatakas na siya o nakawala na siya sa parang toxic situation. Ito yun, ano kaya to? Toxic situation na, ano yun? May lalaki naman tayo dito, ito yung partner niya. Kaya lang, ito kasi cups. Sana naging ano na lang to. Naging swords. Para masabi ko na ito yung ex niya. Ex niya single din. Pero kasi, at gano'n. Cups siya, parang in a relationship pa siya sa iba. Bukod dito sa babaeng to. Anong toxicity dito sa Nine of Pentacles, good card naman. So, ang dating sa akin, kung dito, in a relationship sa iba, bukod sa kanya, masyadong career-oriented yung person in a way na wala nang time. Doon sa babae, yung lalaki. Kasi ang ganda nga ng Nine of Pentacles. Kaya lang, ang main focus niyan ay growth. Mag-grow yung pera niya o yung kanyang reputation, source of income, o position. Na parang nasa process siya ng pagiging self-reliant sa pera. O parang independent. Ano siya committed siya sa ginagawa niya. Nandun ang kanyang dedication sa work. Yun lang ang naisip kong mga pwedeng reason ng toxicity dito, yung dalawang yun. Wala nang iba. So, again, case-to-case basis naman to. O masyado sigurong mataas ang standard ng lalaki. Hindi na niya ma-reach. Masyadong maarte siguro. Kaya ganun. Masyadong critical. Na parang naghahanap siya ng almost perfect na partner. So again, maraming pwedeng case. Kunin nyo na lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Pero again, mukhang break na sila.
Ngayon, kung sabihin nating wala namang iba, alam nyo sa sarili nyo, wala. Kasi, um, ni-spy nyo. Nakikita nyo naman sa social media, wala siyang iba. Baka meron na. Napalitan na yung babae dito. Kasi ano to, pag nakita ko to, parang in a relationship sa iba. Baka napalitan na. Grabe naman, bilis, di ba? Kaya nga sabi ko, either existing na yung other woman o may bago na siyang target o baka sila na. Parang may mahal na siya ulit na iba. O nakakagusto na siya sa iba o baka nga may iba na talaga. Napalitan na to. Kasi malalaman ko kung single pa rin to, ang partner nito, kung ito lumabas swords. Hindi, cups to. Pwede parang may mahal na siyang iba. So, yan, case-to-case basis. Alin man dito sa dalawang to. So, ito naman ay pagiging workaholic. Ayun, okay, nakalagay pala, independent wealth. Anyways, tingnan natin kung anong mensahe nitong lalaki sa babae. Mag-ex na sila eh. Soul contract. The lessons I learned from us will never be forgotten. Chaser, I don't want to chase anymore. Oh. Itong uli. Destiny. I'm struggling to find the right path. So, ano yan? Ang dating sa akin, yun daw mga natutunan, tatagulugin ko na lang. Para sa iba. Yung mga natutunan daw nung lalaki, dyan sa ex niyang babae. And, mga natutunang lesson ay hindi niya makakalimutan daw. Kaya lang, ang problema natin, ayaw niya ng maghabol. I don't want to chase anymore. Ayaw na niyang habulin yung babae. So, ito naman, nahihirapan siya nowadays hanapin ang tamang landas. So, kung ganito ang sitwasyon, expect na natin na sa October, wala tayong maasahan dito sa lalaki, whether kayo to o hindi. So, dalawa yung tao natin, babae, lalaki. Hindi ko lang kung sino kayo dyan. Okay? O ito yung sitwasyon ng kakilala niya. Pero, again, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon niya. Pero, wala eh. Wala tayong nakitang aksyon sa lalaki kasi siya mismo ayaw na niya. Ayaw na niya maghabol. Pero October lang naman to. Hindi naman to forever. As in, October reading lang to. Anyways, eto. Ibang sitwasyon o senaryo. Kung di kayo nag-resonate dyan, di dito. Baka mag-resonate na kayo dito. So, meron tayong blonde female. So, ibig sabihin, hindi itim ang buhok niya. Okay, ngayon, siguro nagpakulay siya ng buhok o inborn na yung kulay ng buhok niya. Hindi itim. Pero wow! May date daw tong blonde female na to. Kaka-date siya sa October. O baka may mamit siyang new love interest. Kung single man yan. Ayan. Dito sa case na to, wala namang sinabi kung anong kulay ng buhok. Pero doon tayo mag-focus sa kung ano ang edad. Tatama lang yung reading sa mga babae na nasa 40 pataas. Wow! Passion, no? So, ewan ko kung anong sitwasyon ang gusto ng babaeng to. Kung friends with benefits lang ba? O baka may relasyon talaga siya, karelasyon. Pero, yun nga, asahan natin na magiging passionate.
ang buwan ng October para sa iba sa inyo na nasa friends with benefits na sitwasyon o may karelasyon talaga. Sila lang ang tatamaan nito. Alangan naman sa single, wala namang partner. So, dun lang sa may possible na magkaka-partner o may partner talaga. Okay? Ito ang huling spread bago tayo dun pumunta sa last deck. Ice Queen or ano naman yan? Babae ulit. So, sa case na to, may babae tayo. Ano kaya itong past life na to? Single yan. Pag nakita ko Ice Queen, single na babae yan. Baka ma-meet niya yung someone sa past life niya. Ay, naku, hindi ko maintindihan. Mahirap. Kaya, mahirap siya gawa ng reading. Kaya, naglagay tayo ng ibang card. Iba itong past life na to. So, kinilear natin, hindi naman to tungkol sa surprise na meeting ng someone sa past life, kundi ito siguro yung naging past life niya. Okay? Sa past life niya, cold siya. Kahit dito, cold din to, hindi siya pala salita. Hindi siya expressive ng feelings. Na parang siguro na-encourage na makihalubilo sa ibang tao, lalo na sa mga ka-workmate. Kasi parang na-encourage ang teamwork sa October. So again, existing na to. Ito na talaga yung ginagawa ng babae. Yan yung default niyang setting. Hindi siya pala salita. Hindi siya talkative. Introvert siguro. Kumbaga, magmula past life hanggang present yung default setting niya. Introvert. Ngayon, ang dating sa akin, for a change, ay in-encourage tong teamwork, collaboration, socialization. So, kumbaga makigrupo sa ibang tao. Lalo na siguro kung sa work, kasi work hard to Pentacles. Anyways, punta na tayo dito. Basahin ko na lang to. Extra message, intense. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Intense. The intensity of a true soul connection includes highs and lows. Study. Let love show you how to learn from each other. Itong last. Accept. Be prepared to accept what fate has in store for you. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.